Amen. Magandang hapon po sa lahat at magandang hapon din kay Bishop at kay Pastora. Tunay nga na isa pong karangalan sa Panginoon na makasama patuloy kayo sa ating panambahan sa hapong ito. Amen. Ang ating pong tema sa buwan na ito ng June ay Christ character, or bearing the character of our King sa ating buhay. No? So, ang ating tupiko sa hapong ito ay pinamagatang the fruit of the Holy Spirit. Pero bago tayo magpatuloy, hinihiling ko ang bawat isa na magsitayo para po magsimula po tayo sa ating panalangin. Dakilang Diyos, tunay nga na isa pong malaking karangalan para sa amin na kayo po ay mapapurihan, mahandugan ng aming mga awitin, maging Panginoon mapakinggan ang mensahe ninyo sa hapong ito. Tunay nga o Diyos na isa pong kaluguran sa amin na patuloy po kayong kumilos sa aming buhay. Patuloy niyo pong hipuin ang puso ng bawat isa. Buksan niyo po, Panginoon, maging ang aming mga isipan, Panginoon, sa pakikinig at pag-unawa ng inyong salita para sa inyong mensahe para sa hapong ito. Tulungan niyo rin po, Panginoon, kami na maisagawa ito. Itago niyo po ang inyong abang lingkod sa inyong luklukan, Panginoon, nang sa ganon ang inyong presensya, ang inyong kaluwalhatian, ang patuloy na makita sa hapong ito, dakilang Diyos. Panginoon, patuloy po naming itinataas sa inyo ang sandaling ito. Kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maghayag ng inyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. The fruit of the Holy Spirit, bearing the character of the King in every area of our life. No? Kapag pinag-uusapan natin yung Christian character or buhay Kristiyano or even the kingdom of God, minsan naiisip natin, tinitingnan natin o iniisip natin yung kapangyarihan, yung mga miracles, at yung pagtatagumpay sa buhay Kristiyano. At tama naman yan. But there is one unmistakable mark that powers we truly belong to this kingdom. Hindi ito kung ano yung ating ginagawa. Hindi ito kung ano yung ministry na ating ginagawa. Kundi binibigyan nito kung ano, paano tayo nagpapasakop at paano tayo sumusunod sa salita ng Diyos at kung paano natin ipinamumuhay yung kanyang salita sa ating buhay. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 5:24-25, sabi diyan, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. Yung mga nakapag-isa daw kay Kristo, ipinako na rin sa krus yung kanyang mga desire, yung kanyang hangarin. Ibig sabihin nito yung kanyang earthly desire. Yung mga hangarin, yung mga isipan na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Ipinako na rin natin yun sa krus. At sabi dyan sa 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ibig sabihin dahil ang banal na Espiritu na namumuhay sa atin, lumakad tayo kasama niya. Ibig sabihin dito, step. Ibig sabihin yung naglalakad kayong magkasabay. Walang nauuna at walang nauhuli. Ipinaliwanag na Apostol Pablo at ipinakita niya yung clear line between two ways of living. Kung babasahin natin yan yung Galatians 5:20, chapter 5, sa bandang unahan yan, sinabi ni Apostol Pablo kung ano yung gawa ng laman. The work of the flesh. Nandun yung galit, yung pagkainggit, at marami pang iba. Pero sabi niya sa Galatians 5:22-23, sabi niya doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance or patience,
kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Tandaan natin, sabi ni Apostol Pablo, fruit of the Spirit, fruit of the Holy Spirit, hindi fruits, no? Ito'y singular lamang. Bagamat marami, parang prutas, no? Halimbawa, yung apple, marami siyang nutrient, no? May vitamin C, may fiber, ano pa? Marami, no? Sabi nila sa US, one apple a day takes the doctor away. Dito sa atin sa Pilipinas, one banana a day takes the doctor away. Kasi maraming nutrients. Ganun din sa fruit of the Spirit. Maaring siyam yung binanggit dyan na katangian, na character, pero iisa lang yan na nagmamanifest sa atin. Kapag tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, automatic yung banal na Espiritu namumuhay na sa atin. Kumikilos siya sa ating buhay. At unti-unti, dinadala niya ito sa ating buhay, itong mga karakter, itong mga katangian na to. Yung pag-ibig, yung galak, yung kapayapaan, yung pagtsatsaga, yung kabutihan, yung katapatan, pagiging gentle and self-control. Kapag nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Kristo, ito ang nagmamanifest sa ating buhay. Iba't iba ang expression ng buhay. Maraming gusto magpakabait lang, dahil gusto lang magpakabait, pero nagkakaroon ng hangganan. But the fruit of the Holy Spirit, hindi lang tayo tinuturuan maging mabait, tinuturuan din tayo maging mapagmahal. Tinuturuan din tayo ng katyagaan. At sa katyagaan na yan, nagiging baseline yan yung pag-ibig. Hindi dahil sa gusto natin, kundi tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu na mahalin din natin ang ating kapwa kung papaano niya tayo inibig din naman kahit nung tayo makasalanan pa. Sa kingdom ng ating Panginoon Diyos, in the kingdom of God, spiritual maturity is measured not by how many gifts you exercise, but by how much fruit you bear. Kung papaano mo ipinamumuhay yung bunga ng banal na Espiritu. Sa hapong ito, mga minamahal, 3 bagay yung ating pag-uusapan. Number 1, the nature of the fruit. It is produced, not manufactured. Number 2, what the fruit says about life under God's rule. And number 3, why this fruit matters for our spiritual life. Puntahan natin yung una. Number 1, the nature of the fruit produced, not manufactured. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 15, verse 4 to 5, sabi diyan, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Nakakita na ba kayo ng sanga na namunga na hiwalay sa kanyang puno? Nakakita na ba kayo ng sanga na namunga na nakalutang lang? No? Sabi ng Panginoong Jesus, remain in me as I also remain in you. Manatili daw tayo sa Kanya. Itinuturo niya doon sa chapter na ito na siya yung true vine. I am the true vine, sabi niya. Kaya sabi sa verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Manatili daw tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya upang magbunga tayo? Patuloy tayong lumakad sa Kanyang katotohanan. Panahon ngayon, no, ang gulo na ng ating bansa.
Marami ng mga naging abogado, kanya-kanya silang pahayag sa social media. Marami silang mga batas na alam na ngayon kahit hindi tapos ng pagiging abogado. Ang gulo na even Christians nagkakawatak-watak because of politics. Mga minamahal, iisa ang ating problema. Yung disinformation ng ating kaaway ni Satanas. Let us not be deceived. Patuloy nating iugnay ang ating sarili sa ating Panginoon. Lahat ng yan, iba't iba ang itsura man yan, iisa lang yung gustong mangyari sa atin. Ang tayo ay madeceive at magkawatak-watak. Pagka ganyan na nangyayari, natutuwa na si Satanas. But let us not be deceived. We have to remain in Him. Yung ating puso, yung ating isipan, patuloy nating i-align sa Kanya. Sabi nga ng ating topic nung nakaraang buwan, let us continue to walk in faith. Dahil yung faith na i-exercise yan, kapag nandun na yung challenging moment. Kapag medyo naguguluhan na tayo na parang hindi natin nakikita ang anino ng Diyos, then that's the faith works in our life. So we have to remain in Him. Manatili tayo sa Kanya. Dahil hindi tayo makakapamunga. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, hindi tayo magkakaroon ng pag-ibig, ng pagtsatsaga kung hindi tayo mananatili sa Kanya. That's the only work of the Holy Spirit na pwede na hindi natin magagawa, yung bunga ng banal na Espiritu. Siya lang ang makakagawa sa atin yan. Siya lang ang makakapag-produce sa atin yan. Hindi natin yan pwedeng i-manufactured. Sa ating patuloy na paglakad sa Kanya. Righteous character cannot be produced by human willpower. It can only be produced by the Holy Spirit. Siya lang ang makakapag-produce sa atin yan. Yung juice ng prutas na yan, it flows through our life. It flows through our spirit. And then yung ating kilos, nakikita nga kung sino yung ating pinaglilingkuran at kung sino yung ating hari na sinusunod. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan niya natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Let's go to point number 2. What the fruit says about life under God's rule. Dalawang uri, no? Yung gift of the Spirit, of the Holy Spirit, at yung fruit of the Holy Spirit. Huwag po tayong malito. The gift of the Holy Spirit are what the Spirit does through us for others. Yung gift ng Holy Spirit, yung pagpipreach, pag-evangelize, pagpapastor, pagbibigay, service, ibinigay yan sa atin ng Holy Spirit para makapaglingkod tayo sa iba at sa Panginoon. The fruit of the Holy Spirit is what the Spirit is in us as proof that God rules our hearts. Yung fruit ng Holy Spirit nasa atin yan. Yung katas niyan, dumadaloy sa ating buhay. And fruit is the evidence that Jesus is truly Lord of your life. Yung bunga na yan. Kapag dalawa pa lang yan o tatlo pa lang yan nandyan, hindi pa kumpleto, ibig sabihin, we still have to work it out. Patuloy tayong lumakad sa Kanya. Patuloy tayong manatili sa Kanya. Maybe you working out your patience. No? Hindi yung pasyente, yung pagiging matyaga mo. No? Kaya nga nakakabilib yung mga nagtatanim,
yung mga magsasaka, nagtatanim sila. Kahit alam nila na kapag buwan ng May, June, July, up to October, maraming ulan at bagyong darating, and yet they are still hopeful. Nagtatanim pa rin sila. Matyaga sila. Naalala ko yung Amerikanong bisita namin doon sa Samar. Nagtataka siya. 3:00 ng madaling araw yung mga tao, nasa kalsada na nagkakape. Sabi ko sa kanya, they are farmers. They wake up early so that when they go to their fields, the sun is not still heat. Kako sa kanya, hindi pa mainit. At kapag uminit na, uuwi na sila. Mga 9:00, 10:00 ng umaga, uuwi na. Babalik sila 4:00, 5:00 ng hapon, wala nang init. Nakakatuwa. Ganito po sila katyaga. Ganun din ang nais i-develop sa atin ng ating Panginoon. Yung katyagaan na yan, yes. Hindi madali ang buhay Kristiyano. Hindi madaling i-represent ang ating Panginoon. Hindi madaling mahalin ang ating kaaway. Hindi madali magpatawad. Di ba? Sa panahon ngayon, hindi madali, no? Na magbalik ng sukli kapag namasahe ka sa jeep. Na pag sinuklian ka ng driver ng sobra. Hindi yun madali. Yes, may dagdag na yung baon ko, nakalibre pa ako. No? But because of our relationship to God, tinuturuan tayo na nandun yung katyagaan. Nandun yung kapayapaan na kahit may mga pagsubok, kahit ganito yung ating bansa, kahit nagkakagulo na sila, no? Makikita natin yung kahandaan ng ating gobyerno sa rally. Pero hindi ganun kahanda sa mga natural disaster. No, nakita nyo sa Mindiola, ang dami ng barikada. Ganun kahanda ang ating gobyerno. Pero sa natural disaster, hindi sila handa. But still, God works in our hearts. Binibigyan pa rin tayo ng kapayapaan. Binibigyan pa rin tayo ng kasiyahan, ng kagalakan. Binibigyan pa rin tayo ng pag-ibig. At tingnan natin yung siyam na ito. Ano ba ibig sabihin nito sa ating buhay? Love. This is the law of God. Ito yung pinaka-base ng batas ng Panginoon. Love. The two greatest commandments, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. Love, this is the law of God. Sabi niya sa 1 John 4:21, and He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. Pinag-usapan natin to ng nakaraan. And next week, pag-uusapan din to. Paano natin sasabihin na mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa nating nakikita? Sabi ni John, we are lying if we are saying that we love God, that we don't see, and yet we cannot love our brother na nandyan lang. Siya yung exact image ng ating Panginoon Diyos, and yet hindi natin kayang mahalin. Tapos ipopost pa natin sa social media. 80-80 ang taong ito. No? So, in the early kingdoms, even in our government today, laws are written. Noon, they are written in stone. Ini-enforce ito by force. Pero sa Panginoon, yung batas na ito, yung pag-ibig, inilagay na ito sa ating mga puso. Inilagay ito ng Diyos sa ating puso. Kaya sabi ko nung nakaraan, Bishop, Pastora, sabi ko, ang ganda po ng pangalan ng inyong mga anak. Si Papuri, tsaka si Praise God, no?
Hindi ko po ma-imagine kung paano nyo sila pinapagalitan nung bata pa sila. Halimbawa, sasaway mo si PG, si Praise God. Praise God! Parang nagpupuri ka na kagad, no? Napakasarap. O kaya isa naman si Papuri, nahihirapan. Pinakita yung grades, mababa. Papuri! Amen. O, nakaka-inspire po yung inyong pangalan ng inyong mga anak. Hari nawa, ganun din sa mga apo ninyo, ano po? Sa mga susunod na apo. And then the second one is joy. This is the atmosphere of God's ruling. No? Napakapangit, sabi ko nga, hanggang ngayon, napakapangit imaginein kung hindi ilinagay ng joy yung ng Panginoong Diyos yung kagalakan sa ating buhay. Imagine ninyo, nagpe-fellowship tayo, ang sasaya ng ating kinakanta, ang sisigla ng ating kinakanta, and yet walang kasiyahan sa ating puso. Nakasimango tayong lahat, nagpupuri tayo. One way, Jesus. Di ba parang ang pangit tingnan? But joy, it's the atmosphere. At kahit may challenges sa buhay, this joy, ibinibigay ito sa atin, ipinaparamdam ito sa atin ng Panginoon. At kahit mahirap ang inyong ginagawa, ang ating ginagawa, dahil meron tayong kagalakan, nagiging magaang ang lahat ng bagay. Psalm 16:11 sabi niyan, "You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy." Hindi half joy, kundi fullness, buong kagalakan. No? Napakagalante ng ating Panginoon. And then the peace. This is the stability of our life. Sinasabi ng Panginoon, yes, kaaway ko kayo noon. Pero ngayon, bati na tayo. Mahal ko na kayo. I even gave my life para sa inyo. That's the peace. Peace is not the absence of danger. Peace is not the absence of the big waves in the ocean. But peace is having God in our life. Having God in our life. Kaya sabi niya dyan, Philippians 4:6-7, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Wag daw po tayo maging anxious. Bagkus manalangin tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya, Lord, I'm your child. You are my Father. You are my King. Yung mga problema na to, dumarating to para pagtibayan ako. Dahil alam ko nandyan ka, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. And then the patience. Waiting the right timing. No? Yung pagtsatsaga. Sabi sa 2 Peter 3:9, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Hindi daw siya slow sa pagkikip ng kanyang promise. Maaaring gusto natin, no? Nasubukan nyo na ba yon? May kasama kayo sa bahay, nagmamadali na kayo. Ganun kami dati, paglalakad kami. No? Sasabihin nila sa akin, "Pa, mauna ka na maligo." Ako naman ligo, and then tuloy-tuloy na bihis. Sila ang tagal pa, nanalamin pa, no? Nagsusuklay pa. Ako, advantage ako, hindi na ako nagsusuklay. Hindi na ako nagsusuklay. Tsaka tapos kung maligo, hindi ko na inaalala yung basa kong buhok. Sa diretso na. No? Minsan ganito tayo, no? Tayo madaling-madali tayo, pero yung Panginoon parang relax lang. Di ba? Lord, ano pa bilisan mo naman, Lord? Sagutin mo naman yung prayer ko. Sabi ng Lord, wait lang, relax ka lang. Darating tayo dyan. No? So, patience, waiting the right timing. No?
matuto tayong maging matyaga. And then, kindness, our compassion. Nagiging kind lang ba tayo doon sa mga tao na gusto natin? Pero pag hindi natin yung gusto yung tao, hindi na tayo nagiging kind. Nagiging rude na tayo. Sabi niya sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Maging compassionate tayo. Hindi lahat ng tao katulad natin. Hindi katulad ng kalagayan natin. There are some, mas mabigat yung challenge na pinagdadaanan. Maybe na magaang yung kalagayan mo ngayon, or maybe may pinagdadaanan ka rin. Na-appreciate ko ang Panginoon every time na, halimbawa may bibisitahin kaming bahay, may bibisitahin kaming tao na may karamdaman. I really appreciate God. Kasi kung minsan ang baba na ng tingin namin sa buhay namin, and then ipapakita sa amin ng Panginoon, meron pang mas mababa na kailangan naming ilapit sa Kanya. Iba-iba ang kalagayan natin. Iba-iba yung pinagdadaanan, iba-iba yung challenges sa buhay. Being kind is not that hard. Yung pagiging kind sa ating kapwa. Kapag tayo nagiging mabuti sa ating kapwa, nagiging kind tayo, they may forget your name. They may forget what you said, but they will not forget how you made them feel, kung ano yung pinaramdam mo sa kanila. Yung kindness na yon, hindi po nila malilimutan yon. At lagi nilang pasasalamatan yon sa Panginoon. The next one is goodness, our spiritual integrity. Sabi niya sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Maaring yung iba hindi na gumagawa ng mabuti, pero tayo, patuloy tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil sa pamamagitan niyan, ipinapakita natin, ipinapadama natin sa kanila yung kabutihan ng Diyos na tinanggap natin mula sa Kanya. The next one is faithfulness, our spiritual reliability. Sabi sa Proverbs 3:3-4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Kapag daw tayo matapat. Kailan ba tayo nagiging matapat? Kapag nakukuha natin yung gusto natin? Kapag nagpe-pray tayo, sinasagot ng Diyos yung ating mga prayer? Tapat tayo, yes Lord, thank you Lord. But when trouble comes and challenges comes, hindi na tayo magiging tapat. Lord, sorry didiskarte lang ako. Didiskarte muna ako ng sarili ko, Lord. Ganun na ba? Hindi na ba tayo na magiging faithful sa Kanya? No. Patuloy tayong maging tapat. Kung gaano tayo karubdob lumapit sa Kanya, na merong challenges ang ating buhay, kung paano tayo umiiyak sa Panginoon para sagutin niya ang ating mga panalangin. Ganun din sana kapag sinagot na ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ganun din sana karubdob. Ganun din sana umiiyak tayo sa galak dahil sinagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. And then, gentleness, our spiritual strength. Yung gentleness, ito yung minsan napapagkamalan itong weakness. No? Kasi parang pag sinagot mo sila, kahit mataas na yung tension, ikaw gentle ka pa rin. Mapagpakumbaba ka pa rin. No? Gentle ka pa rin. But this is not weakness. This is strength in control. Ito yung lakas mo
under your control. It is the power of God held back to serve and restore rather than to dominate and destroy. That is gentleness. 1 Peter 3:15, but in your heart, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Gentle. Sino po mga Ilonggo rito? Ilonggo. Batanggenyo. Nakarinig na ba kayo ng Ilonggo na nang hold up? To, hold up to. Taas mo ang kamay mo to. Hatag mo sa akin ang pera mo to. Patyunta ka. No? Gentle. Very, very gentle. No? Or Batanggenyo na nang hold up. Ala, hold up to. Pakitaas mo ang kamay. No? Sana ganun tayo makipag-usap. Gentle tayo. Kahit mataas yung kanyang boses, yes. Pagpalaing ka, kapatid. No. I don't mean to para i-down yung ating mga kababayan. No. It's a joke lang. Pero they are gentle. Hindi mo sila mariringgan ng ganun ng mga problema. Sa ating pakikipag-usap, napaka-importante ito. Kami bilang mga waray, matitigas yung aming mga dila. No? May mga waray na kala mo nasa isang bahay lang, kala mo nag-aaway mag-usap. But when we become Christians, tinitrain namin ang aming salita. Tinitrain namin yung aming mga bibig na maging mahinahon kami sa lahat ng oras. And then the last one is self-control. Our discipline as God's children. Sino dito yung mahilig magpigil? No? Nakokontrol niya yung kanyang sarili. Dati tinanong ako, Pastor, may allergy po ba kayong pagkain? Sabi ko, hindi ko alam eh. Basta when I see food, I eat. Kaya wala akong allergy sa pagkain. Pero sa pagdaan ng panahon, kailangan ko rin palang alagaan ang aking katawan. Because this is a temple of God. That's why I have to practice self-control. No? Biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Nakapagbawas po ako ng timbang because I have to discipline myself also. At biyaya ng Panginoon yan. 1 Corinthians 9:25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Tinatalakay dito, pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo sa chapter 9 yung takbuhin ng buhay. Sabi niya, bawat manlalaro, dinidisiplina nila yung kanilang sarili, nagpa-practice sila araw-araw. Nakikita niya siguro, nanonood siguro siya sa Greece ng Olympics. Yung mga athlete na sasali sa Olympic during that time. Kung paano sila nagtitrain. Kung paano sila nagpa-practice araw-araw. Kaya sabi niya dito, everyone who competes in the game goes into strict training. Yung strict training dyan, sa ibang lingwahe is self-control. Kung paano nila kinokontrol yung sarili nila. Kung paano nila dinidisiplina, matutulog ng maaga, hindi nila naabuso yung kanilang lakas, hindi sila kumakain ng marami, hindi nila pinapahirapan ng gusto yung kanilang sarili. The same goes to our spiritual life. We have to train our spiritual life. We have to read God's Word every day. And little by little, kung kaya,
na hindi malakihan. Practice. I-practice natin, isa pamuhay natin yung ating mga nababasa. Kapag sinabi ng Panginoon, you have to pray always, patuloy tayong manalangin. Kapag sinabi ni Apostol Pablo, katulad sa Thessalonians, pray without ceasing, ibig sabihin, palagi tayong manalangin. Sa lahat ng oras tayo magpasalamat. No? Hindi naman ibig sabihin ni Apostol Pablo doon na may nangyaring masama sa'yo, magpasalamat ka. No. Kundi magpasalamat ka sa Panginoon dahil kahit nangyari yan sa iyong buhay, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Still God will work it out for you. Amen? So that's yung 9. Harinwa, natandaan nating lahat yon. Kung paano nagmamanifest sa ating buhay yung fruit of the Holy Spirit. Last is why this fruit matter for our spiritual life. Why this fruit matters for our spiritual life. Galatians 5:24-25. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep the step with the Holy Spirit. Makikita natin yung banal na Espiritu. This is the mark how we live our life connected to God. First, it distinguishes us from the world. Dahil meron sa atin, nagmamanifest sa atin ang bunga ng banal na Espiritu, it distinguishes us from the world. It validates our testimony more loudly than any speech. Sino po nakakilala kay Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, nabuhay po siya during, 16 or 17th century. Nung sakop pa ng United Kingdom, yung India. Siya yung unang-unang nagprotesta ng hunger strike para sa mga Briton sa United Kingdom. Dinala po siya doon sa UK, sa United Kingdom, si Mahatma Gandhi. Pinipilit siya na umattend sa mga Christian church. Sabi ni Mahatma Gandhi, you know, I like your Christ very much. Gustong-gusto ko ang inyong Kristo. Sa inyong pagtuturo, itinuturo niyo kung paano siya namuhay. Kung paano niya pinahalagahan ang kanyang kapwa-tao. Kung paano niya binigay ang kanyang buhay sa kanyang kapwa. Sabi niya, I like your Christ, but I don't like you Christians. Dahil kung paano nabuhay si Kristo na ito yung tinuturo, kakaiba kayo kung paano kayo mamuhay. Ibang-iba ang inyong pamumuhay, sabi ni Mahatma Gandhi. Now the challenge for us, the Holy Spirit, it validates our testimony more loudly than any speech. Maipakita natin sa ating buhay kung paano namuhay si Kristo. Mai-demonstrate natin sa ating buhay kung paano si Kristo namuhay din naman. Maipakita natin sa kanila yung pag-ibig ni Kristo na ibinigay din naman sa atin. The Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, it draws people to Jesus. Nahihikayat natin sila para patuloy lumapit sa Panginoon. And it brings glory to our God, to our Father in heaven. A kingdom without godly character is not God's kingdom. It is just another human organization. But where the fruit of the Holy Spirit is present, the King is truly reigning. Kapag present sa atin, nagmamanifest sa atin ang fruit of the Holy Spirit, yes, nagre-reign sa ating buhay ang ating hari.
And who is our King? Our Lord Jesus. Amen. Conclusion and call to commitment. Brothers and sisters, our King has called us to be more than saved souls. He has called us to be witness of His saving grace, to demonstrate His love. The gift of the Holy Spirit the gifts of the Spirit are for service, but the fruit of the Spirit is for Christ likeness. May we not only do great things for God, but may we become more like Him until everyone who meets us are King and taste the goodness of Him. Panghuli, we cannot produce the fruit of the Holy Spirit in our own. But we can position ourselves to receive it. Abide in Christ daily. Yield your life completely to Him. Surrender your life. Walk in obedience. Trust His work. And may the Lord bless us all. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos. Maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. The fruit of the Holy Spirit. Nahari nawa, Panginoon, yung siyam ay patuloy na mag-manifest sa aming buhay. Ito po ay nutrients ng iisang bunga. Yung pag-ibig, yung kagalakan, yung katyagaan, yung self-control, yung kindness, yung goodness, faithfulness. Hari nawa, Panginoon, patuloy itong kumatas sa aming buhay. Patuloy itong dumaloy, Panginoon. Nang sa ganun, O Diyos, sa lahat ng aming mga ginagawa, patuloy ka pong makita sa aming buhay, dakilang Diyos. Purihin po kayo, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.